Sobra-sobra na ang pambabastos na ginagawa nitong undersecretarying ito na biro mo magsasalita ka. Ang tanong ko nga is that even allowed by the Presidential Communication Office to be saying those things? Parang hindi ito tinuruan ng communication. Parang hindi ito tinuruan ng pagrespeto sa institusyon. Diba? Ngayon, kung ang bardagulan is the official communication framing of this administration, huwag kayong magulat kung ang taong bayan ay magalit sa inyo. Magandang umaga mga mahal kong mga kababayan at mga taga-subaybay. Grabe itong bibigyan natin ng matinding reaksyon ngayon. Professor Malutiquilla, na isang political analyst, mga mahal kong mga kababayan, hindi na rin nakatiis dito kay Undersecretary Attorney Claire Castro dahil po dito sa mga bardagulan na nangyayari sa presscon ng palasyo at sa mga reaction niya sa mga tinatanong, mukhang mababang uri po mga kababayan. Sabi nga ni Professor Malutiquilla, mukhang hindi daw naturuan ito ng communication skills at bumaba daw po ang kalidad ng tagapagsalita ng palasyo dahil tila laging naghahanap daw ng away po ito at tila bastos daw ang bunganga. Naku po mga kababayan, matindi ito. Mga dalubhasa na po ang mga nagsasalita dito. Napapansin na rin ang kagaspangan ng bunganga ng tagapagsalita ng palasyo na tila hindi marunong makipag-usap ng maayos at tila laging nakikipagbardagulan. Yan po ang ating pag-uusapan mga kababayan. Hindi ko na po papatagalin po ito. Ito na po, i-welcome po natin si Professor Malutiquilla. Matindi. Naku mga kababayan, ano kaya ang magiging reaksyon nyo pagka si Professor Malutiquilla na ang nagsalita? Diba mga kababayan, hindi lang po tayo. Disclaimer. Lahat po ng sasabihin ko po dito ay galing po sa aking panaginip. Sa aking mga guni-guni. Mga kababayan, kaya ito na. Sa mga basher ko ha. Disclaimer. Ang lahat ng aking mga opinyon at mga sasabihin dito ay panaginip ko lamang. Ang bibigyan lang natin ng reaction dito ay yung nasa video. Okay po? Yung title po ng vlog niya mga kababayan, sabi dito, "Oh my gulay, bakit kaya nasabi ni Professor Malutiquilla kay Yusek Claire Castro ito?" Halos ayaw nang papasok at sinabi ni Presidente Duterte, mga Pilipino yan, papasukin natin dahil sila'y mga Pilipino. COVID yan. At pinagsalitaan ng mga experts, sir, mahirap tayo magpapasok kahit isang Pilipino dahil baka carrier yan, maipit tayo. But at the end, anong sinabi ni President Duterte? Pilipino yan, pabayaan yung makapasok sa kanilang bansa. Itong si Undersecretary Castro, para mo sabihin na wala na kaming pakailam sa ICC, para namang sinabi mo na hindi Pilipino si Duterte, at ang mahigit doon, naglingkod yan sa bayan. Sobra-sobra na ang pambabastos na ginagawa nitong undersecretarying ito na biro mo magsasalita ka. Ang tanong ko nga is that even allowed by the Presidential Communication Office to be saying those things? Parang hindi ito tinuruan ng communication. Parang hindi ito tinuruan ng pagrespeto sa institusyon. Nakita nyo mga kababayan? Matindi itong reaction po ni Professor Malutiquilla, mga kababayan. Na tila itong si Attorney Claire Castro na tagapagsalita ng palasyo, parang hindi daw naturuan ito ng communication. Ibig sabihin mga kababayan, yung kalidad po ng pakikipag-usap. Kasi, pagka nandiyan ka kasi sa harapan, ikaw lahat po ang sasalo sa mga tanong. May mga personal na atake din dyan. Kaya lahat ng mga undersecretary na
tagapagsalita ng palasyo, nagre-resign po. Mga kababayan, hindi nila matiisan itong pressure at stress ng mga media, mga kababayan, kasi lahat po ng mga baho ng palasyo or gobyerno, kung meron man, ikaw ang sasalo. Kailangan dyan maging mabait ka, maging maayos ka, meron kang simpati, hindi laging nakikipag-away, hindi laging nakikipagbardagulan. Yung style kasi ni Manang Claire, tila laging nakikipag-away suntukan kung suntukan Tignan mo, napansin ka tuloy ni Professor Malutikia, isang magaling na political analyst po ito, na talagang nakikipagbardagulan din ito, mga kababayan. Tignan nyo. 'Di ba? Ang dami na pong mga reaction po dito, mga kababayan, na nakakapansin sa tila magaspang na pag-uugali ni Madam Claire, ni Attorney Claire, na tila hindi daw naturuan ng proper attitude, proper communication upang madala ng maayos ang kanyang pagsasalita. Tila daw laging naghahanap ng away ito O ituloy pa natin, mga kababayan. Disclaimer po lahat po ng mga opinion ko dito ay mga panaginip ko lamang, mga kababayan Lahat ng mga sasabihin ko ay galing sa aking mga guni-guni. Ang lagi nating bibigyan ng reaction dito ay yung nasa video. Magre-react lang po tayo doon. Okay po? Diba? Ngayon, kung ang bardagulan is the official communication framing of this administration, huwag kayong magulat kung ang taong bayan ay magalit sa inyo. Kasi yung paglalagay sa kanya dyan, at lahat ng sinasabi niya since day one, hindi nga part ng hindi nga part ng news arc Sinisingit at sinisingit niya ang linyang Duterte. So, masyado niyong binababa ang category at ang quality ng presidential communication. Nakakalungkot dahil para sa isang taong naglingkod sa bayan mo ng 6 years, dapat kahit na anong problema natin sa ating naging Pangulo, lagyan niya naman natin ng respeto. Maling-mali ang sabihin niya na hindi na namin pakialam yan, nasa ICC na, hindi namin siya tatanggapin. Unless kinansel niyo. Grabe mga kababayan, Grabe po parang hindi na po Pilipino ang turing kay PRRD. Hindi nila alam na naging Pangulo po ito. Tama po ang sinasabi ni Professor Tikia Kahit anong problema na ng ating bayan, ituring lang natin na Pilipino si Tatay Digong. Naglingkod po ito ng 6 na taon. Pero isabihin po ni Yusek Claire Castro na wala nang pakialam ang gobyerno kasi nasa custody na ng ICC itong si Tatay Digong, maling-mali yun. Pilipino pa rin ito, si Tatay Digong. O, tignan nyo. Ang dami na pong nakakapansin dito sa maling diskarte, sa parang bardagulan na pakikipag-usap sa taong bayan. Syempre, pag ganyan kasi kagaspang ang nagsasalita, lalo na po ang itong Manang Claire na ito, ang daming nagagalit ang mga taong bayan. Parang hindi daw naturuan ng tamang communication Laging may kaaway Laging nakikipagsuntukan Parang gustong manakit, gustong alam niyo yun, mga kababayan, pag naasar na, hindi na masagot yung mga katanungan, minsan, yung mga tanong, ibabalik din yung tanong, walang malinaw na sagot, laging isinisingit si PRRD sa kanyang mga sagot. Pinagmumukha niyang masama ang dating Pangulo. Yan ang sinasabi ni ni Professor Malutikia Tignan nyo, mga kababayan, ang dami na pong nakakapansin talaga na itong si Manang Claire, talagang matindi po ang talas ng bibig. Ito rin, mga kababayan, yung number 1 na basher ng rally po na isinagawa ng Iglesia ni Cristo na tila daw ginawang political rally dahil po sa isang kaganapan na umakyat si Congressman Marcoleta
sa entablado upang magsalita. Minasama nila mga kababayan. Isa po ito si Attorney Claire Castro na bumabatikos na itong ginawang rally po ng Iglesia ni Cristo ay hindi daw peaceful rally kundi political rally. Kaya ngayon mga kababayan, nang kinuha na po siyang tagapagsalita ng palasyo, di ba nagbablog din ito mga kababayan. At the same time, isa po itong abogado. Yun nga lang mga kababayan, tila hindi po naturuan ng magandang tamang proseso o tamang way of talk. Yung communication sa taong bayan, bagsak po ito. Ito ang sabi ni Malutikia na isang political analyst. Ituloy po natin mga kababayan. Sablay talaga, no? Talagang laging nakikipag-away, no? Tignan nyo yung sa Net25. Nasupalpal itong si Manang Claire na ito. Ang tapang nung Net25, mga kababayan. Sapul kung sapul. Bardagulan kung bardagulan. Halos maglaho sa kahihiyan itong si Manang Claire Hindi niya masagot-sagot kaya bardagulan na lang Tuloy pa natin. Ang passport ni Presidente Duterte. Bardagulan is the official communicate. Pero mo magsasalita ka, ang tanong ko nga is that even allowed by the Presidential Communication Office to be saying those things? Parang hindi ito tinuruan ng communication. Parang hindi ito tinuruan ng pagrespeto sa institusyon. Diba? Ngayon, kung ang bardagulan is the official communication framing of this administration, huwag kayong magulat kung ang taong bayan ay magalit sa inyo. Kasi yung paglalagay sa kanya dyan, at lahat ng sinasabi niya since day one, hindi nga part ng news arc Sinisingit at sinisingit niya ang linyang Duterte. So, masyado niyong binababa ang category at ang quality ng presidential communication. Nakakalungkot dahil para sa isang taong naglingkod sa bayan mo ng 6 years, dapat kahit na anong problema natin sa ating naging Pangulo, lagyan naman natin ng respeto. Maling-mali ang sabihin niya na hindi na namin pakialam yan, nasa ICC na, hindi namin siya tatanggapin. Unless kinansel nyo ang passport ni Presidente Duterte. Pilipino si Presidente Duterte, lahat ng OFW nararamdaman ang bawat sinasabi mo Undersecretary Castro dahil sila rin naiisip nila anong mangyayari sa amin kung mangyari ang nangyari kay Presidente Duterte. Nakakalungkot. Oo, alam mo, nakakatakot yan yung anong tawag sa kanya? Press briefer. Nakakatakot yan. Kasi hindi lumilinaw ang press briefing. At never siya nagsasalita tungkol sa ano nga uli ang pinangako ng Pangulo nung inaugural. Hindi ba dapat ang Presidential Communication Office, meron kang news arc for today, balik ka uli. Ito po yung pinangako, ito na po ang nagawa. No? Walang ganong pag-i-explain. At kaya lang siya nandyan is para suplahin, patikusin, tanggahan ang lahat na itatapon sa pinuno at ang always niyang pivot, Duterte masama. Yun ang, pero mo, pinapasweldo siya ng taong bayan. Pero ganyan ang pananalita niya. Nakakalungkot. I guess, shock sila sa nangyari nung March 28. Nagugulat sila na organic, nagugulat sila na on their own, no? Nagpuntahan. At hindi yan nangyari lamang sa Davao o sa Mindanao, pero nangyari sa globally. Hindi sila nagkomentaryo dyan. Pakiwari ko, nagmamatsyag sila kung anong mangyayari. Nagmamatsyag sila on several fronts. Saan ka nakakita ng administrasyon na kampanya sindi ng usok, create ng usok
create ng apoy, na halos sinusunog mo na ang bansa mo. Dahil sa politika. Ngayon lang ako naka-experience sa aking professional career sa politika na yung partisanship at yung political persecution are the means by which to destroy legitimate opposition. Nakakalungkot yun kasi nakikita mo ang reaksyon ng tao. Dati nung nag-usap tayo, Admar, sabi ko, di ba, merong protest vote. Ngayon, klarado. Kaso, siguro, nagagawa sila ng mga senaryo para yung protest vote makalimutan, lumambot-lambot, pero... O yan, mga kababayan, narinig nyo po ang reaction po ni Professor Malutikia. Talagang malupit. Talagang bardagulan na kung bardagulan, mga kababayan. Anong masasabi nyo? Kayo na po ang mag-react dyan, mga mahal kong mga taga-subaybay. Anong masasabi nyo? Ano pong gradong ibibigay nyo kay Undersecretary Attorney Claire Castro tungkol dito sa communication skills na tila bumaba po ang kalidad? Yan po ang sabi ni Professor Malutikia na tila laging naghahanap ng away. Nirurubrob ang mga eksena. Laging ginagatungan ang mga eksena na mga issue na laging ang end ay masama si Pangulong Duterte. Yun po ang pinapalabas po dito. Napansin nyo naman mga kababayan, kahit anong tanong, magandang tanong, mapapangit na tanong, yun pa din ang end mga kababayan. Tignan nyo po yung nangyari sa Net25. Yung reporter doon na matapang, na walang preno, na talagang pag nagtanong diretsahan, na nakita nyo naman, kakaiba sa mga ibang reporter na puro pabango, puro pasip-sip ang mga media ng ito, puro pasip-sip sa kung sino-sinong mga bossing dyan. Kakaiba itong Net25, ibahin nyo ito. Talagang direct to the point. Meron pang nagsasabing mga basher ipapasara daw nila ang Net25 Ano yon? Ipapasara agad? Nagtatanong lang yung reporter, sarado agad ang Net25? Ang galing nyo naman. Ano yon? Ganyan na ba kayo kahari ngayon? Ipapasara agad ang Net25? Ang galing nyo naman. Nagtatanong lang naman ng hair follicle test ito. Tapos sasarado daw agad ang ay sarado na ang Net25. Abo? Hindi lang nasagot ng maayos, sarado agad. O mga kababayan, lahat mo ng mga sinabi ko, lahat ng mga opinion ko dito, mga panaginip ko lamang po ito. Ngayon, kayo naman ang mag-comment dun sa baba sa comment section. Ano po ang masasabi nyo po dito between Professor Malutikia at Yusek Attorney Claire Castro?